Sa pinakahuling engkwentro sa South China Sea na itinuturing na pinakamasama na memorya, ang Chinese Coast Guard ay nagbanta gamit ang mga matalim na sandata laban sa mga miyembro ng Philippine Coast Guard at Navy na nagbibigay ng mga supply sa kanilang tropa na nakatalaga sa warship na Sierra Madre. Sinasabing sinalpok ng mga barko ng China ang mga bangka ng Pilipinas. Gumamit din ng mga machete at kutsilyo ang mga tropang Chino upang bantaan ang mga sundalo ng Pilipino. 7 sundalo ang nasaktan kabilang na ang isang Pilipinong sundalo na naputulan ng daliri. Ang Pilipinas ay sumasalungat sa China sa kanilang sariling paraan at handa ang India na mag-alok ng mga armas na kailangan ng Pilipinas. Ang pagbili ng Pilipinas ay tumulong din upang may posisyon ng India bilang isang kilalang tagapag-export ng depensa, kaya win-win para sa dalawang bansa. Nagbabalak ang India na mamuhunan sa isang daungan sa lalawigan ng Bataan sa Pilipinas na nagbibigay ng malinaw na tanawin sa South China Sea. Walang oras na nasayang, ipinadala ng India ang kanilang guided missile destroyer na Ains Delhi, fleet tanker na Ains Shakti, at anti-submarine warfare corvette na Ains Kiltan sa isang mahabang paglalakbay sa South China Sea noong Mayo taong 2024 at dumaong sa Maynila na may layuning magkaroon ng daungan sa Pilipinas at pagkatapos ay ipinadala ang kanilang mga battleship sa mga pagdaan sa paligid. Sa kasalukuyan, ang barkong CCGV-5901 ng China Coast Guard na tinuturing na monster ship ng China Coast Guard sa Escoda o Bines Shoal ay nasa loob na naman ng ating exclusive economic zone. Ayon sa PCG, ang distansya ng monster ship ay 800 yard o 750 metro lamang mula sa barko ng Philippine Coast Guard. Malinaw na ang layunin ng China ay bantaan ng Pilipinas. Ito ay isang bagong gunboat diplomacy o banta ng isang malaking bansa sa isang maliit na bansa. Maaaring ito ang paraan ng China upang pilitin ng Pilipinas na makipag-usap sa kanila sa negosasyon. Sa kabilang dako naman, natanggap ni Senator Amy Marcos ang impormasyon na may mga hypersonic missile mula sa China na sumasalakay sa ating bansa. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ang mga hypersonic missile ay mga missile na maaaring lumipad ng 5 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing mahirap o imposible itong harangin ng iba pang mga sistemang pangdepensa sa himpapawid. Hindi sinabi ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakita ang plano, ngunit sinabi niya na kinakabahan siya. Lalo na nang malaman niyang hindi kayang harangin ng Estados Unidos ang hypersonic missile ng China. Samantala, binigyan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng pahintulot ang Pilipinas na bumili ng bagong multi-role fighter jets na nagtatakda ng mahalagang hakbang sa pagsisikap ng bansa na modernisahin ang kanilang puwersa militar. Binigyang diin ni General Bronner ang kakulangan ng kasalukuyang flota ng F-A-50 aircraft mula sa South Korea na sinasabing hindi pa sapat para sa proteksyon ng bansa. Sinabi niya na iniisip ng Pilipinas ang pagbili ng mga mas advanced at mas kakayahan warplanes. Naglalaban ng Estados Unidos at Sweden para sa kontrata, kung saan ang US ay nag-aalok ng kanilang F-16 fighter jets habang ang Sweden ay nag-aalok ng kanilang JAS-39 na Gripen jets. Ang pag-upgrade na ito ay nakikita bilang mahalagang hakbang para palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na magtampok ng kapangyarihan sa labas ng kanilang teritoryal na mga tubig sa strategic at mayaman sa yaman na South China Sea.